Merienda guys, kamote, and then of course may coffee. Ayan, basta kape yan. Ayan. And then kamote fries. Kain po. Merienda habang gumagawa ng ating compliance. Kain guys. So ayan, meron tayong token from school. From Northville 5. Northville National High School ba yun? Or elementary, basta. Binanggit ko, no? Pero ito yung token nila. And, kung nanonood kayo ng aking vlog, sigurado, sasabi ninyo, looks familiar. So, we have instant Quaker oats. Yes, and then we have fruits. Fruits na, ayan, apple. Bango ng apple. Ito yung amoy nung bata pa ako. Ba't ganun? Ngayon ko na amoy ito. So, ayan, 4 na apple and 3 na orange. So, yan. Thank you so much. Healthy. Thank you so much po.
Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Consi, at kay Madam Principal sa pag-imbita sa akin dito. So, dito ako sa baba para malapit ako sa inyo, no? So, maganda ba ang umaga ng lahat? Bakit maganda? May gumaganon. Paano maganda? Bakit maganda? Dahil nagising tayo, tama ba? Dahil humihinga pa tayo, di ba? Tama ba? Lahat yun dapat ipagpasalamat natin sa kahit walang baon, basta nakapasok. Tama ba? O kailangan pa din may baon? Dahil walang pang-recess. Swerte ng mga walang baon ngayon, di kayo makapag-recess. O di yung mga may baon, may na-save kayo, pang bukas na lang na recess. Yung kulungan, parang kulungan, hindi naman kulungan, pero parang may tuturin mo na din kulungan kasi pag nasa loob ka ng tanglaw, hindi ka na pwedeng lumabas doon ng basta-basta. May oras ng kain, may oras ng gising, may oras ng laro, pero hindi kayo naglalaro doon. Parang may school doon sa loob na tuturuan. Gusto ba ninyo yun? O, di ba? Kasi dito, nagagawa niyo gusto niyo, pero dun sa loob, hindi. Limitado, walang make-up. O, di ba? Walang make-up doon, walang cellphone. Yun ang pinakamatindi, walang cellphone sa loob nun. Kaya dapat, yung ginagawa natin ngayon, kung hindi natin alam kung maganda ba, o kung tama ba yung ginagawa natin, o sa tingin natin ay hindi tama, huwag natin gawin. Kasi kahit bata kayo, lahat ng mga ginagawa ninyo, reflection yun sa inyo paglaki ninyo. Ito, makulit to ng bata, nang bubuli. Ang ginawa niya, inasar niya yung classmate niya nagpakamatay dahil sana wala namang ganun ha. Pagka may problema kayo at hindi ninyo kayang ilabas sa mga magulang ninyo, pwede naman kay ma'am, sa mga teachers ninyo, pwede din sa guidance, pwede din sa amin kung gusto ninyo. No? Naiintindihan ba yun? Kasi baka mamaya may mga iba sa inyo na namang problema tapos binubuli pa. Meron ba ditong nabubuli? Ha? Meron? Ay pagkatapos ba ng seminar na to, titigil na yung nabubuli kaya? Ha? Dapat tumigil yung nambubuli. Kasi alam niyo yung mga nambubuli na yan, baka sa bahay laging pinapalo yan. Kaya dito sa school nagbibida-bida. Ha? Ayan na naman, nagkasaran mo tuloy. No? Dapat hindi kayo nabubuli ng classmate ninyo. Ha? Meron? O sige, mamaya kakausapin ko yung mga yun. O yung babae na paano naman kung yung babae ang nangaasar sa lalaki o nangbubuli sa lalaki? Crush din ni babae si lalaki. Ganun lang din yun, no? Wala naman siguro din nang haharang dito kumukuha ng baon ng may baon. Huwag niyong gawin yun, ha? Kawawan naman yung walang pagkain. At saka yung maraming baon, mag-share. Kasi sharing is yung pala, alam na alam ninyo Ayun ha, ang pambubuli kasi na yan, may batas tayo dyan ha, yung sa pambubuli, may kaso yan, no? Para yung ulit-ulitin ko sa inyo, wala pa kayong pananagutan dahil bata kayo, pero pagka naipon yung mga diversion ninyo at nag-15 in 1 day to 17 kayo, ayan, pwede na kayong kasuhan. Naiintindihan ba ninyo yon? Tapos nakikita ko dahil mga naka-skirt kayo, paano ang upo para hindi masilipan, mga girls? Naka-shorts ba kayo sa loob niyan? Tama lang yun, Pero kahit naka-shorts kayo, kasi baka lawlaw yung shorts nyo, huwag kayong uupo ng nakaganon, ha? Kasi sisilipan kayo ng classmate, o di kaya may nagpipicture ba dito? Wala naman. Bawal po ma'am yung cellphone sa loob, no? Or meron pa din during class hours. So, walang ganon. Kasi may iba akong mga napuntahan na yung mga may cellphone, yung classmate nila, pababa ng hagdan, pinipicturan.
O di kaya may butas sa CR, pumupunta yung lalaki, pinipicturan yung classmate na umiihi. Huwag niyong gagawin yun, ha? Sa batas natin, bawal din yun. At saka kung iisipin natin, kahit wala sa batas yun, bawal yun, di ba? Pambabastos yun. No, pero unang-una, yung ngayon sabi ko, bilang kayo, bilang mga babae, dapat protektahan niyo yung sarili niyo. Huwag kayong burara pagka nakaupo, lalo pagka naka-skirt. Kahit may shorts kayo sa loob, baka lawlaw yung shorts niyo, nakikita na hanggang loob. Ha? No. At saka sa classmate, pag nakita ninyo, nakalilis yung damit ng classmate niyo, sabihin niyo, ibaba mo yung damit mo, nakalilis, nakikita yung sando mo sa loob. Ganon, ha? Hindi yung pagtatawanan, ituturo. Tingnan mo si ganito, yung ano niya, kulay ganito, marumi pa. Puti nga, pero marumi naman, gaganon mo. Bullying na naman yon, di ba? Dapat sabihin mo na lang sa classmate, no? Naintindihan? Ayan, nag-usap na sila. Sa akin muna makinig, no? Sa akin muna. Tapos mamaya magkwentuhan na lang kayo. At hindi lang sa mga babae, pati din sa mga lalaki. Tulad yan, may mga cellphone kayo, tingnan ninyo yung mga ka-chat ninyo. No? Yung mga ka-chat ninyo, baka hindi naman ninyo kaedad. Baka naman nasa 30, 40, malala 50 or 60. Picture ng kapatid ninyo na hubad na baby. Meron bang naka-experience ng ganon? Huwag ninyong gagawin yun kasi sa ibang bansa may mahihilig sa mga bata. Yung mga hubad na picture ng mga kapatid nyo, binebenta nila doon. Huwag na ninyong subukan yung mga ganon, ha? May exploit yung kapatid ninyo o di kaya kahit si mama mo bilang bata. Ha? Ang RA 7610. Yun yung batas para sa inyo mga bata. Kasama din yung RA 9262. Yun yung karapatan ninyo ng nanay mo at kayong mga anak niya. So, sa RA 7610 at RA 9262, meron tayong tinatawag na physical abuse. Ano ang physical abuse? Ito ay yung kung tinadyakan ka, sinampal ka, sinuntok ka, ano pa? Binalibag. Ano pa? Sinabunutan. Ha? Sinampal. Basta lahat ng pananakit, nakikita physically sa inyo. Nag-black and blue na kayo. Ang tanong ko, ito, yung nanay mo, nagalit sa'yo kasi uminom ka. Umuwi ka ng madaling araw, nalasing na lasing. Ang damit mo, hanggang dito pa yung mini skirt mo, tapos naka-spaghetti strap ka lang. Tapos ang kapal-kapal pa ng lipstick mo, grade 6 ka lang, umuwi ka ng ganon. Nangyari, pinapakain ka pa ng panis. Anong tawag doon? Yun yung pang-aabuso na tinatawag. So dapat alam niyo yung pang-aabusong physical at pang-aabuso ay ang disiplina ng magulang. Kasi may isa ako na napalo ng nanay, ang sabi niya, inabuso daw ng nanay niya. Pero nung malaman ko bakit siya pinalo dahil nagnakaw siya. Di ba may dahilan? Kaya kayo ay nasaktan. Hindi na napigil ng magulang nyo. Alam ba niyo pag sinasaktan kayo ng mga magulang nyo, masakit sa kanila yon? Parang dinudurog sila. Kasi dugot laman niya kayo. Kaya lang, nasaktan kayo dahil sa ginawa nyo. So, hindi sa inyo galit, kundi sa ginawa ninyo hindi maganda. Kaya kayo ay nasaktan. Naintindihan? So, ito, balik tayo sa physical abuse. Pagka kayo ay naabuso ng physical abuse, nasampal, natadyakan ng walang dahilan, kailangan magpa-medical kayo within 24 hours. No? Pag lumagpas na ng 24 hours yun, hindi natatanggapin as evidence in court yun. So dapat, pag nasaktan ka, pag wala yung nanay mo, pahatid ka sa mga kakilala mo, tita, tito, kung wala, o kung dito sa school nangyari, pahatid kay teacher. No? O di kaya kung nasa labas kayo, kung may malapit na police station, pumunta kayo doon. Kung walang police station, o sa DSWD. O kaya kung sinong tao na mas nakakatanda sa inyo na pwedeng magdala sa inyo sa hospital. At kailangan sa public hospital kayo magpa-medical, hindi sa private, ha? Kaya lang, kung ang ganito ang sitwasyon, halos hihiwalay na yung ulo ninyo sa leeg nyo,
Eh kahit private yan, dyan na kayo papuntahan, doon na kayo pa-check up. No? Baka isipin ninyo, dahil sinabi ko kailangan public, eh hihiwalay na nga yung ulo niya sa leeg niya. O may public naman, ay may private naman na malapit dyan. Doon na ninyo ipasok. Ha? Tapos sa huli na lang, tsaka na lang tayo kukuha ng pang-ebidensya ninyo. Importante, mabuhay kayo para maisalaysay ninyo kung ano yung nangyari sa inyo na pang-aabuso. Naintindihan? O. Pangalawa, physical yung una. Pangalawa, psychological. Sino ang mga minumura dito? O kaya kayo ang nagmumura? Walang magmumura. Mga bata pa kayo, ha? Pag nagmumura ako noon, sinasampal yung bibig ko. Dapat walang nagmumura sa inyo mga bata, ha? Masama yun. So yun, yung mga minumura, sinasabihan ng masasakit na salita, ano pa? O di kaya kasama kasi sa psychological, yung pinatay yung alaga mo, mahal na mahal mo yun, tapos pinatay. Kasama yun sa psychological abuse. Yung mga bagay na nakakasakit ng damdamin ninyo, yun yung kasama sa psychological. Na makikita sa utak, may trauma. Halimbawa, naka-witness ka na yung nanay mo binubugbog. O di kaya, anong ginagawa sa nanay? Sinasaktan. I-rape ko. So, sana wala namang maka-witness sa inyo ng gano'n, ha? Yung mga gano'ng insidente, o kaya ng mga away-away dyan, naka-witness kayo. Di ba nagkakaroon ng trauma? Nagkakaroon kayo na ng trauma. So, ang kailangan sa inyo, patingnan sa psychologist para makita kung may trauma. So, ang psychologist, hindi ibig sabihin kaya ka dinala sa psychiatrist, meron kang tiniling. Naintindihan? Kasi dati-dati, pagka sinabing tara sa psychiatrist, ang ibig sabihin nun, may kulang-kulang. Pero ngayon, bilang mga kabataan, kailangan ninyo yan pagka natutrauma kayo, may trauma na nangyayari sa inyo, o di kaya lagi-lagi kayong nakaka-witness ng hindi maganda sa loob ng bahay. May kailangan ba ng psychologist sa oras na to? Wala agad. So yun ha, psychological abuse, kailangan meron tayong psychological evaluation. Yun yung dadalhin kayo sa psychiatrist para matingnan kung meron kayong trauma, may depression, may stress. So doon, pwede kayong pagbigyan ng gamot. Bibigyan din kayo ng report na kailangan na meron nga kayong stress, o kaya depression, o kaya trauma dahil dun sa nangyari sa inyo. Yun yung pwede din ninyong gamitin para makapagsampa ng psychological abuse. Ala, ano yun? Bakit? Naipit! Ano, dadalhin ka na namin? Hindi naman? O, tingnan kasi huwag malikot. Ano ba nangyari? Ba't nag-aaray? Ha? Nadaganan? O, huwag ka kasi malikot na. Nadaganan tuloy yung paa mo. Hindi naman hinihiwalay? Hindi naman? Kaya pa? Kaya? So yun ha. So una, physical and then psychological. Sino naman dito ang hindi sinusustentuhan ng magulang? Hindi nyo alam, no? Nanay nyo ang may alam yan. So sa financial, si nanay na lang ang kakausapin ko nun. Pero kasama dun sa RA 716 yung ano natin, yung financial abuse. So, si nanay ang lalaban doon. So, ang pang-apat natin, ang pinakamaraming nangyayari sa inyo, ito yung sexual abuse. Alam ba ninyo kung ano yun? Ha? Oo, mga hinaharas, yung mga hinahalikan, mga hinihimas, mga hinahawakan sa hindi dapat hawakan. May mga ganon. Mag-ingat sa mga, kaya ito yung sinasabi ko, huwag kayong magpapagabi. No? Baka lagi kayong nagpapagabi, sumasama sa barkada, naglalaro kung saan-saan. Mga sleepover ninyo sa bahay ng classmate. Eh may mga ibang lalaki dun sa bahay. Hindi ninyo alam, bata kayo, pero may nagkaka-interest sa'yo. May mga sisira ang isip na yung mga bata ang binibiktima. Pagka ang isang tao
tao, hinahawakan na kayo, ginaganon, at hindi kayo komportable, sabihin ninyo, huwag po ninyo akong hawakan. Ha? Kundi ka na naman, may magbibigay sa'yo ng pera, kapalit nun, hawakan mo yung arin niya. May ganun ba? Bawal yun, ha? Tsaka ang isang anak at isang ama, hindi pwedeng gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Huwag kayong maniniwala na sasabihin ng tatay ninyo na mahal kayo, pero ang ginagawa sa inyo ay, hinahalikan kayo, hinahawakan kayo sa pribado ninyong katawan, hinahalikan kayo kung saan-saan, na kayo lang dalawa. Hindi yun pagmamahal, ha? Yan yung itanim ninyo sa isip nyo. Kasi meron akong naging kliyente na gano'n. Ang sabi ng tatay, mahal na mahal daw siya. Siya ang pinakapaboritong anak. Pero ang ginagawa sa kanya ng tatay niya, parang ginagawa ng mag-asawa. Hindi gano'n, ha? Walang gano'n. Pag mahal ka ng tatay mo, hindi niya gagawin yon. At saka huwag kayong maniniwala pag nagsabi sa inyo, tatakutin kayong papatayin ko kita, o kaya papatayin ko yung nanay mo, o papatayin ko buong pamilya mo, basta nagsumbong ka sa kanila. Kaya huwag na huwag kang magsusumbong. Pag may nagsabi ng ganun sa inyo, huwag na huwag kayong maniniwala. Kailangan ninyong isumbong. Kasi pag sinumbong niyo yan, paano pa niya mapapatay yung tao? Alam na nila, di ba? Para makulong yung tao, ha? Kasi minsan, naiintindihan ko naman kasi mga bata kayo, natatakot kayo. Pero yung pinakauna, pag may nagsabi sa inyo, huwag kang magsusumbong dahil may gagawin akong hindi maganda, mas maganda isumbong ninyo agad para mahuli na yung tao at hindi siya pakalat-kalat. Kasi kung hindi ninyo sinumbong agad-agad yun, ang mangyayari nun, pakalat-kalat na lang siya dyan, lagi kang takot, lagi ka na lang sa loob ng bahay. Diba? Kung sinumbong mo yun, hindi siya ang matatakot, siya na ang magtatabong parang daga. Ikaw, okay nang maglaro ulit. Ha? Naiintindihan yun? Huwag kayong matakot pag may nananakot sa inyo ng gano'n. Isumbong ninyo agad sa nanay nyo. Pero kung nanay, tong tawag nito, kung hindi, kasi may iba ng mga bata na takot magsumbong sa nanay kasi baka hindi sila paniwalaan, pwede naman sa mga teachers ninyo, sa guidance, o kaya dumuretso kayo sa amin, ha? Para magawa natin ng solusyon yung problema ninyo. Huwag ninyong itago. Huwag kayong papayag na binabastos kayo ng ganun-ganun lang. O kaya may ginagawa sa inyong katawan na ayaw ninyong gawin sa inyo. Naiintindihan mga lalaki, makinig, kasama din kayo dito, hindi lang babae, ang ganun, pati putotoy ninyo, pinag-iinteresan na hindi kasama yung mga lalaki dito, ha? Hindi lang babae ang binabastos at ginagawa ng hindi maganda ng mga kung sino dyan na nakakasalubong o mga tao dyan sa paligid nila. Kasama din yung mga lalaki. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, pagka may nang-aabuso sa inyo sexually, yung nga paulit-ulit, yung hindi ninyo gusto, na diring-diri kayo sa ginagawa sa inyo, isumbong ninyo. Tutulungan naman namin kayo, wala kayong babayaran dyan. Kung galit yung magulang ninyo, puhupa din yan. Mas maganda isumbong na ninyo para hindi kayo araw-araw natatakot. Ha? Nagigets? Kasi baka mamaya, takot kayo, hindi kayo nagsusumbong. Ang magulang, lagi ko ang sinasabi, galit yan sa hindi magandang ginawa, pero hindi sa inyo bilang kayo ay tao, kayo ay anak nila. So galit sa una, pero mawawala din yung galit sa inyo. Naiintindihan? Naiintindihan kung ano yung sexual abuse? Pag may mga naningilit dyan, isumbong ninyo, ha? Hindi yung lang kayo kasi natatakot kayo, kasi bubugbugin kayo, hindi. Isumbong ninyo para agad masolusyonan natin. No? Wala ka lang, no? Inaasar lang ako, Wala. Sana wala namang ganun. Meron ba? Kinabahan ko. Wala man eh. So yung mga nagpapabenta ng marijuana dyan, ha? Huwag nyo
yung gagawin. Ano? Ha? Sino? Wala naman eh. Wala naman mailabas eh. So yun na, alam niyo kung ano yung marijuana? Pinagbabawal yun ha. Bawal magtanim. Oo, diba? Yun. May gusto pa ba kayong tanungin dun sa mga na-discuss natin? May gusto pa kayong linawin? Wala? Ha? Nangunguha ng bata. O, ganito. Ang nangunguha ng bata, di ba, may mga nababalita. O. So, yun yung sinasabi sa inyo kanina, bawal kasi kayo lumabas ng gabi. Bawal kung saan-saan pumupunta. Kasi yung sa atin naman, wala namang na-report na kinumuha o nawawalang bata. Ang nare-report sa atin, yung mga naglalayas na bata. Yun yung sinasabi ko na hindi lang isang galit ng magulang ninyo o kinutusan kayo ng magulang ninyo, eh maglalayas na kayo. Isipin naman ninyo yung mararamdaman ng mga magulang ninyo. Tsaka wala namang naitutulog yun, ma-absent ka pa sa school. Diba? Alam naman ninyo, nakasalanan ninyo, kaya kayo nakutusan. Diba? So huwag kayong gagawa ng gano'n na lalayas. No? Para maiwasan, hindi tayo sigurado, baka may nangunguha nga ng bata, huwag layas ng layas sa bahay. Huwag sumama sa kahit kanino na hindi naman ninyo kilala. Yun ang pinaka-importante. Yung mga kapatid ninyo na maliit, abay sabihan ninyo ha, baka bigyan na ng lollipop, sasama. O, tulad nga ng mga ibang bata na naabuso, binibigyan ka lang ng pera, bibigyan ka ng cellphone, bibigyan ka ng Jollibee. Para lang, anong papagawa sa'yo? May papahawakan sa'yo, may hahalikan ka, o di ka may papahawak ka sa bahagi ng katawan mo. Huwag na huwag yung gagawin yun, ha? Inuulit ko ulit yun. Hindi yun tama. In the seminar entitled A Symposium on Violence Against Women and Children, conducted in collaboration with the Bukawi PNP. Her expertise, insights, and dedication to advocating for the protection and rights of women and children have significantly enriched the knowledge and awareness of our grade 5 and grade 6 learners, fostering a safer and more informed community. Given this 26th day of March 2025 at Bangbang Elementary School, Bukawi, Bulacan. Signed, Matilde G. Agapito, School Principal 2.